Sa lugar na tinatawag na Pilipos, may isang dalagitang alipin ang sinaniban ng masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng kakayahang manghula. Maraming tao ang nagbabayad para mahulaan ng babae. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Isang araw, ang babae ay sinimulang sundan sina Pablo at Silas saan man sila magpunta sa lugar. Araw-araw silang sinusundan at sinisigaw. Ang mga taong ito ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapangaral nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Dahil doon nainis si Pablo, kaya hinarap niya ang babae at sinabi sa masamang espiritu na nasa kanya, "Sa pangalan ni Jesucristo, inuutusan kitang lumabas sa kanya." At agad namang lumabas ang masamang espiritu. Nang makita ng kanyang mga amo na nawalan na sila ng pagkakakitaan, hinuli nila sina Pablo at Silas at kinaladkad sa plaza para iharap sa mga opisyal ng lungsod. Sinabi ng mga galit na amo ng dalagitang alipin sa mga opisyal, ang mga taong ito ay mga Hudyo at nanggugulo sila sa lungsod. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang laban sa kautusan nating mga Romano. Hindi pwedeng sundin ang mga itinuturo nila. Nang marinig ng mga tao ang sinabi ng mga ito, ay nakiisa na rin sila sa pag-uusig kina Pablo. Pinahubaran sila ng mga opisyales at pinahagupit. At nang mahagupit na sila ng gusto, si Pablo at Silas ay ikinulong. Inutusan ng opisyal ang gwardiya na bantayan sila ng mabuti. Kaya pinapasok sila ng gwardiya sa kaloob-looban ng selda at itinali ang kanilang mga paa upang hindi makagalaw. Sa napakahirap na sitwasyong ito, si Pablo at Silas ay naupo sa kanilang kulungan at nagpuri sa Diyos. Sila ay nananalangin at umaawit ng himno sa Diyos. Ngunit hindi lang ang Diyos ang nakakarinig sa kanila. Ang lahat ng mga bilanggo ay narinig din silang nananalangin. Na mga hating gabi na, si Pablo at Silas ay patuloy pa rin nananalangin at umaawit ng himno nang biglang lumindol ng malakas. Nayanig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Nagising ng lindol ang natutulog na gwardiya. At nang nakita niyang bukas ang mga pintuan at sirang mga kadena, inakala niya ay tumakas na ang mga bilanggo. Alam niya na siya ay nasa seryosong sitwasyon, kaya hinugot niya ang kanyang espada at magpapakamatay na sana. Pero bago pa man niya iyong gawin, sumigaw si Pablo, "Huwag ka magpapakamatay! Narito kaming lahat." Nang may masmasan ng gwardiya, siya ay lumuhod sa harapan ni Pablo at Silas at nagtanong, "Ano ang dapat kong gawin para maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus." Ipinangaral ni Pablo ang salita ng Diyos sa kanya at sa lahat ng membro ng kanyang pamilya. Pagkatapos, isinama niya sina Pablo sa kanyang bahay at pinakain. Matapos, sinugasan ng gwardiya ang kanyang mga sugat at nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Natuwa ang gwardiya at ang kanyang buong pamilya na sila'y sumasampalataya na sa Diyos.